makikita natin dito ang trabaho, kung paano nagtrabaho ang mga misyonero natin, kung paano sila nagsakripisyo, at kung paano nila ginampanan ang kanilang obligasyon bilang isang relihiyoso. Itong kwentong misyonero, isang attempt actually ng Commission on Missions sa pag-document natin sa mga nagagawa ng ating misyonero sa misyon. Dahil as of now, wala pa tayong documents at records, lalong-lalo na sa personal life ng mga misyonero natin. Chatchenes. Umaga. Lumayo na yung boat sa Pangpang. Paalis na ng Calayan. Antok kami lahat. Mamaya, bilad kami sa araw. Yung experience doon, kakaiba. Maliban sa ito ay nagbibigay sa ng mga plus factor dahil naranasan mo yung paghihirap, nakakapagbigay ka pa ng makakapagbigay pa tayo ng inspirasyon doon sa mga tao. Alis na yung bangka papuntang Apari. Every day we say mass dun sa parokya. Tapos pag Sundays, binibisita namin yung mga neighboring barangays. Yung Minabel, Nagilian. Sunday, dalawang masses namin. Isa dun sa center, isa dun sa, alternately dun sa Minabel. Tapos the following Sunday, sa Nagilian. Saturdays, may mga city-sitio doon, yung mga maliliit na chapels. Binibisita rin. Weekends, usually yung mga medyo heavy na missionary activities. Kasi maglalakad ka or magbo-boat. Sa 6 a.m. hanggang na araw. 2 hours na kami nagbibiyahe. Yung mga elements na natutunan ko pag magta-travel ka, yung alon, agos, angin, tawag na sa hangin, angin, at araw, yun yung mga factors na titingnan mo. I believe na mahirap itong ginagawa nila, mahirap. In fact, wala akong planong pumunta sa Camiguin, sa Calayan. Takot ako sa tubig, no? So the most that we can do to help them is accommodate them every time they're here, and we try to make them comfortable pag nandito sila sa Lyceum Papat. Doon na sa reality. Involved ka sa buhay ng tao, minsan napapasok ka dun sa intriga, pero yun yung totoong buhay actually. Yun na yung microcosm ng Philippine society actually. Yung tipong sa economics, di ba? Yun na yung realidad ng Pilipinas eh. Sa politika, yun na yung realidad eh. Di ba? So may experience mo doon, sabi ko nga, yun yung talagang pinaka-meaningful na experience ko. Yun yung pinaka makonsider ko importante sa yugto ng buhay ko bilang pare at bilang Dominicano, yung Camiguin
experience po. I'm glad na na-assign ako doon. Nung papunta kami sa Calayan, 6 hours lang yung biyahe. Medyo maliit ng konti dito yung boat. Tsaka mabilis ng konti. So, umalis kami ng 10 sa Apari, dumating kami ng 4 o'clock. 4:30 kami umalis sa Calayan. Siguro darating kami dito 12:30 o kaya 1 o'clock. Since na the most accessible to Calayan and Camiguin is Apari, so they always stay with us, especially when they are stranded. Actually, nasimula pa lang, na-realize ko yung difficulty. Naiyak nga ako nung nakita ko yung sitwasyon ng isla. Tapos, gaya ng sinabi ko kanina, pagka ikukumpara mo yung saan ka nang galing, yung mga comforts na enjoy mo, pagdating sa isla, wala. And then, paramihin mo yung realisasyon na ako, sila, itong lahat ng mga tao to, hindi nila na-enjoy yung mga na-enjoy natin dati. Para bang nakakaiyak. Pagpunta mo doon, magiging doktor ka rin, diba? Magiging lawyer ka rin, magiging engineer ka rin. Parang kompleto ka na eh. Okay. Babuyan ito, Babuyan Channel. Mas maganda nga tempo ngayon dahil Hindi maalam. Nagbiyabay kami ng December. Malalaking alon, hindi pwedeng malaki. Pag ganun yung panahon, bilang oras yan? Kaya buti na 12 12? Pag hindi pa gandang panahon. Oras 10 to 11 ng umaga. Mukhang malapit na kami kasi may nakikita na kaming lupa. Kaya mabagal yung takbo kasi nagdadrag yung tubig sa outrigger. So talagang overloaded. Daming pasahero. So yun yung isa sa difficulty ng pag-travel doon sa Calayan. Yung transportation. Mahirap siya, pero meaningful yung buhay mo bilang. Talagang paring-pari ka na. Mahirap siya dahil wala nang kuryente. Diba? Tapos yung pagtawid mo pala, napakahirap. May lupa na ako nakikita, malapit na. Dito na kami sa Apari. Nakikita nyo kung gaano karami yung pasahero. Kaya mababa lahat. People at that time, that was 1967, most of the people, they were in their farms. And then you go to them, talk to them. It's only Sundays that you gather them. So it was a kind of fulfillment that as a Dominican, also this is the mission work. My role, I think, in this work of in mission work is just to guide anybody, not just priests, anybody. Well, I've met people through the priests also who come here from Camiguin. Some are teachers, some are yung nag-aaral ng RE, and I find joy in helping them because you just have to learn to share your blessings, diba? And I think that's really my role. It was a kind of fulfillment for me. Those were the difficult days.